Tatanungin lang kita, kailan ka huling tumutok ng totoo sa sarili mo? Hindi sa ginagawa ng iba, hindi sa opinyon nila, sa tagumpay nila, o sa pag-aproba nila. Ikaw lang. Ang paglago mo, ang mga pangarap mo, ang kapayapaan mo. Karamihan ng tao, ginugugol ang buhay nilang tumitingin sa labas. Laging kumpara, laging nagpapaliwanag, nagpapatunay, at habol ng habol. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na lahat magbabago kapag huminto ka? Paano kung ang tunay na breakthrough nangyayari pag binaling mo ang focus mo paloob at manahimik ka? Samahan mo ko hanggang dulo ng video na to at malalaman mo kung bakit ang pag-focus sa sarili ang pinakamakapangyarihang desisyon na gagawin mo at bakit karamihan ng tao nananatiling nakatali. Ang totoo, karamihan ay nakakulong sa cycle. They wake up, tinitignan agad ang phone, tapos ikinukumpara kaagad ang buhay nila sa iba. Sobra mag-isip sa bawat kilos, laging alala kung anong sasabihin ng iba. Parating may pangangailangang magpaliwanag, patunayan na karapat-dapat sila, ipagtanggol ang mga pagpili nila. At sa ginagawa nilang yan, nauubos ang mahalagang enerhiya na dapat sana ay para sa sariling paglago. Bakit ba ginagawa ng tao to? Kasi, deep down, nakaprogram tayo na maghahanap ng validation. Sabi nga ng psychology, mula pagkabata natutunan na nating sukatin ang sarili base sa iba. Gusto natin ng approval, recognition, gusto nating gustuhin tayo. Pero ito ang masakit na katotohanan. Ang paghahanap ng approval sa iba ang pinakamabilis na paraan para mawala ka sa sarili mo. The more na binabantayan mo ang iba, the less na nababantayan mo ang lakas mo. The less na nagpo-focus ka sa sarili mo, mas lumalayo ka sa buhay na nakalaan para sa iyo. Ang lakas ng pagtahimik at pag-focus sa sarili, isipin mo to. Pumasok ka sa isang kwarto at imbes na magpaka-impress ka, nagmasid ka lang, nakinig, tumahimik, nakatuon ka sa sariling energy mo. Ano mangyayari? Mapapansin ka nang hindi ka nagsasalita kasi ang confidence hindi maingay, tahimik siya. Ang power din nasasabi sa salita, nasa presence siya. Kapag tumigil ka sa kakadaldal at nagsimulang kumilos, mapapansin ng tao. Kapag tumigil ka sa kakapaliwanag at nagsimulang mag-grow, nagre-react ang mundo. Pero ito ang sikreto. Hindi mo kailangang hintayin o hanapin ang reaksyon nila. Hindi mo kailangang hanapin ang approval nila. The moment na hindi mo na yan halagangin, nagiging unstoppable ka. Ang tahimik nagdadala ng intriga. Nagiging curious ang tao, napapaisip sila kahit hindi mo naman sinasadya. Pero ang pinaka-importante, tahimik ang tanging paraan para pakinggan mo ang boses na talaga namang mahalaga, yung sayo. Bakit hindi kayang gawin ng iba? Warning lang ha. Kapag nagsimula kang mag-focus sa sarili at manahimik, maraming hindi makakaintindi. Sasabihin ng ilan na nagbago ka. May ibang mag-iisip na nagiging mailap ka. At iba, pilit kang ibabalik sa dati mong gawi. Kasi, kadalasan, takot ang tao sa pagbabago. Kapag nakikita kang nagbabago, iniisip nila na iiwan sila. Pero ito dapat mong tandaan. Wala kang utang na paliwanag kahit kanino. Wala kang utang na energy sa kahit sino. Hindi mo responsibility ang comfort nila. Tanging responsibilidad mo lang. Sarili mo, lumago, mag-evolve, at maging kung sino ka dapat maging. Reward para sa'yo kung bakit worth it. Pagdating mo sa dulo ng video na to, maiintindihan mo ang isang katotohanang madalang makita ng marami. Ang tunay na lakas mo ay nasa loob mo. Ang kakayahang mag-focus paloob, bumuo ng tahimik, mag-grow ng hindi humihingi ng permiso. At pag ginawa mo yon, lahat ng nasa paligid mo nagsisimulang magbago. Hindi napapansin ng karamihan na nakakulong sila. Araw-araw gigising, mag-i-scroll na lang ng buhay ng iba, lulubog sa ingay, habol-habol ng approval na hindi naman totoong lumiligaya. Palaging tumitingin sa labas. Sino nanonood? Sino nagja-judge? Sino nauuna? Sino nahuhuli? Pero, ito ulit ang masakit na totoo. The more na iniisip mo ang iba, the more na nawawala ka sa sarili mo.
Distractions. Nasa lahat ng dako, social media, chismis, opinyon, drama, lahat yan panghila sa'yo. Pinupuno ang utak mo ng mga bagay na walang kinalaman sa paglago mo. At ang masama, parang normal na lang siya. Parang dapat ka lang sumabay sa agos ng mundo. Pero ang totoo, sinasayang mo ang pinakamahalagang pagmamay-ari mo, ang focus mo. Parang pera, energy ang focus. Bawat thought na inaalay mo sa iba, energy na inaalis mo sa sarili mo yon. Bawat segundo ng pag-worry kung anong ginagawa ng iba, second na wala na sa pagtayo ng sarili mong tagumpay. At karamihan ng tao, di nila alam. Unti-unti na silang nauubusan ng energy dahil sa mga bagay at tao na wala namang tunay na saysay sa kanila. Bakit hinahabol ng tao ang distraction wired tayo? Para makakonect. Sa pagkabata pa lang, tinuro na sa atin na sumabay, magpaka-accepted, mapasama sa grupo. Kaya parang natural ang mag-focus sa iniisip ng iba, kaya gusto ng tao ng pansin, kaya sila overshare, kagyat naghahanap ng validation. Pero ito ang di nila gets. Sa tuwing nagpapaliwanag ka sa mga taong wala namang pakialam, binibigay mo power mo sa kanila. Tuwing nagre-react ka sa negativity, hinahayaan mong hawakan ng iba ang emosyon mo. Tuwing kinukumpara mo sarili mo sa iba, sinasabi mo sa sarili mo na hindi sapat ang sariling landas mo. At dito, na-stuck ang tao. Hindi dahil kulang sila o walang kakayahan, kundi kasi inuubos nila ang lakas nila sa lahat ng bagay, maliban sa sarili nila. Paano makakalaya sa distraction trap? Unang hakbang sa pagbawi ng power mo, awareness. Kailangan mong makita kung ano ang nagnanakaw ng focus mo. Tignan mo araw-araw na gawin mo. Gaano kadalas kang nagche-check ng phone? Ilang beses kang napapasabak sa mga walang kwentang usapan? Ilang beses mo nararamdamang kailangan mong may patunayan sa iba? Kapag nakita mo na ang distractions kung ano talaga sila, oras at lakas na ubos lang, confidence killer pa, pwede mo na silang higpitan at simulan tanggalin. Hindi mo utang ang atensyon mo sa kahit sino. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang pinili mo. Pag pinili mong huwag magpaka-istorbo sa ingay, na ibabalik mo sa iyo ang control. The truth, ang pinakamatagumpay na tao sa mundo, hindi sila yung pinakamaingay. Sila yung pinaka-focused. Hindi sila naghahabol ng approval. Pero purpose ang hinahabol nila. At para magawa yon, kailangan ng katahimikan, kailangan ng disiplina, kailangan ng pagbitaw sa mga distractions, at pag-redirect ng energy paloob. Psychological shift na nagbabago ng lahat. Pag tumigil kang mag-react sa bawat maliit na bagay, may kakaibang nangyayari. Lumilinaw isip mo, nag-iiba energy mo. Hindi ka na drained kasi hindi mo na ibinibigay ang power mo sa walang silbi. Mapapansin ng tao, ramdam nila ang pagbabago mo, ang pag-detach mo. Bigla, yung sanay mang kontrol gamit ang opinyon nila, magtataka bakit hindi ka naapektuhan. Yung mga umaasang magre-react ka, biglang natutunghayan lang ang katahimikan mo. At ang katahimikan, may lakas. Kasi pag di ka na naghahanap ng validation, hindi ka matatablan. Hindi mo kailangan i-announce ang paglago mo. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang pagkatikom mo. Ang totoong power, gumagalaw ng kusa, hindi sinisigaw. At sa oras na makalaya ka sa distractions at ituon mo lahat paloob, ang buhay mismong gagalaw pabor sa'yo. Titigil ka ng humabol, at ang mga oportunidad naman ang hahabol sa'yo. Titigil ka sa kakapaliwanag, at biglang, mas rerespetuhin ka ng tao. Hindi ka na nagre-react, at hawak mo na bigla lahat ng power. Hindi lahat karapat-dapat magka-access sa'yo. Hindi lahat dapat alam ang iniisip mo, plano mo, hirap mo o tagumpay mo. Totoo, habang mas pinoprotektahan mo ang energy mo, mas lumalakas ka. Karamihan ng tao, binibigay ang enerhiya nila nang hindi namamalayan, nakikipagtalo sa walang kwenta, sinasayang ang oras sa pagpapaliwanag sa hindi naman nagmamalasakit, hinahayaan ang negative mindset na sumira ng focus. At sa ganito, nawawalan sila ng kontrol sa buhay nila. Isipin mo to, kung araw-araw kang nagigising na may limitadong pera sa bank account, gagastusin mo ba sa walang kwenta? Hindi, di ba? I-invest mo ng maayos, iingatan at palalaguin. Ganon din ang energy mo. Araw-araw kang nagigising na may limitadong focus, motivation at lakas ng loob. At bawat usapan, reaksyon, pagkabahala, kinakain nito ang energy mo. Ang tanong, ginagastos mo ba ng tama?
Bakit may mga taong nanghuhuthot ng energy? May mga taong nabubuhay sa atensyon. Hihilahin ka sa drama nila. Gusto nila ng reaction mo, oras mo. Kasi walang laman ang sarili nilang buhay. At kung hindi mo babantayan ang sarili mo, huhut-huting ka nila nang di mo namamalayan. May mga taong tatawag lang pag may kailangan, susulpot lang pag may chismis. Di komportable pag nakikita kang nag-grow. Sila yung magtatanong bakit tahimik ka, pilit kang ibabalik sa lumang gawi. Pero hindi na problema mo yon. Likas sa tao ang maghangad ng koneksyon, pero hindi lahat ng koneksyon mabuti para sa'yo. May mga koneksyon na nagpapabagal sa'yo, nagpapahina, sumisira ng kapayapaan. At sa sandaling ma-realize mo, lahat magbabago. Paano protektahan ang enerhiya mo at manatiling matatag, pinakamalakas na magagawa mo? Maging mapili sa energy mo. Hindi lahat dapat sinasagot. Hindi lahat dapat reactions mo. Hindi lahat ng opinyon kailangan mong pagtuunan ng pansin. Sanayin ang sarili mong lumayo. Iwasan ang paliwanag. Tigilan ang pag-justify. At itigil na ang pagsubok, mapatunayan ang sarili sa mga taong hindi naman maintindihan ang landas mo. Kasi pag nagawa mo yon, balik sa iyo ang power. Ito ang simula. Mag-set ka ng malinaw na boundaries. Kung ang isang usapan ay nakakapagod, iwanan mo na. Kung may taong gumagambala sa iyong katahimikan, alisin mo sila. Hindi mo kailangang tiisin ang anumang bagay na hindi naman nakakatulong sa iyo. Sanayin mo ang katahimikan. Mas kaunti kang sinasabi. Mas lalong napapansin ng tao. Mas kaunti kang nagre-react. Mas kontrolado mo sarili mo. Ang tunay na lakas ay nasa pagpigil, hindi sa sobrang pagpapaliwanag. Mag-focus ka sa sarili mo. Bawat segundo na ginugugol mo sa negatibidad ng iba ay panahong nawala para sa sariling pag-unlad mo. Ilagay mo ang enerhiya mo kung saan ito mahalaga para sa iyong paglago, layunin at kapayapaan. Ano ang mangyayari kapag tumigil ka sa pag-aksaya ng enerhiya sa mga walang kwentang bagay? Gagantimpalaan ka ng buhay, magkakaroon ka ng mental na linaw, kikilos ka ng may kumpiyansa, titigil ka sa pagiging pagod dahil hindi na gumagamit ang mga walang kwentang bagay o tao ng iyong lakas. Mararamdaman at makikita ito ng mga tao. Yung mga nakontrol ang emosyon mo noon, mapapansin nilang wala na silang lakas sa'yo. Yung mga sanay na nagpapareact sa'yo, mabibigla sa katahimikan mo at mas malakas pa ang katahimikan kaysa sa salita. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagpapatunay ng sarili, hindi sa pakikipagtalo, hindi sa paghahanap ng pagkilala, kundi ang pagtuon ng sobra-sobrang atensyon sa sarili na wala nang makakapagpagalaw sa loob mo. Kapag narating mo tong level na to, lahat magbabago. Hindi ka na naghahabol, ikaw na ang hinahabol. Hindi ka na nagre-react, ikaw na ang nagmamasid. Hindi ka na nagpapaliwanag, ginagawa mo na lang. Ang emotional detachment ay hindi pagiging malamig. Hindi ito tungkol sa pagsasara ng pinto sa tao o sa pagtira na walang nararamdaman. Ito ay tungkol sa mastery ng sariling damdamin para walang sino o anumang sitwasyon na makagambala sa kapayapaan mo. Maraming tao ang nahihirapan kasi masyadong nakakapit sa opinyon, inaasahan, resulta o tao na di naman pinapahalagahan sila. Hinahayaan nilang masira ang araw nila dahil sa maliit na bagay. Isang negatibong komento, delayed na reply, missed na opportunity. Lahat yon, dinadala nila dahil sobra silang attached sa bagay na wala naman silang kontrol. Pero ito ang totoo, mas nakakapit ka, mas nahihirapan ka. Mas nagre-react ka, mas humihina ka. Mas umaasa ka sa validation ng iba, mas binibigay mo ang kapangyarihan mo. Kaya madami ang nananatili sa isang lugar, masyadong kumakapit sa mga bagay at taong nagpapahina lang sa kanila, imbes na sa mga bagay na nagpapalakas sa kanila. Bakit susi ang detachment sa kalayaan? Ang detachment ay hindi kawalan ng pakialam, kundi ibang paraan ng pag-aalaga. Paglilipat ng enerhiya mo mula sa mga bagay na di mo kontrolado, patungo sa mga tunay na mahalaga. Pag-unawa na ang kapayapaan mo ay responsibilidad mo, hindi pwedeng ipamigay basta-basta. Pag-isipan mo, kapag binigyan mo ng kapangyarihan ang isang tao na kontrolin ang emosyon mo,
Binibigyan mo sila ng kontrol sa buhay mo. Kapag kaya kang paikutin o pagdudahin ng opinyon ng iba, hawak ka nila. Pero kung marunong kang kumalas at tumigil sa pagbibigay ng kapangyarihan, nangyayari ang totoo. Nagiging unstoppable ka. Ang detachment ang susi sa pagiging kalmado sa gitna ng gulo. Kahit anong mangyari, nananatiling sentro ka. Pinoprotektahan mo ang enerhiya mo, hindi ka na nagsasayang ng panahon sa hindi makakatulong. Mas maganda ang desisyon mo dahil hindi na nakakasagabal ang emosyon. Yan ang dahilan kung bakit ang mga pinakamatitibay na tao ay marunong makipaghiwalay ng damdamin. Hindi sila nagre-react, hindi naghahabol, hindi namamalimos, hawak nila sarili nila parati. Paano ba nadidevelop ang emotional detachment? Kasanayan yan, pinapanday ng disiplina at awareness. Kapag master mo na, magbabago talaga ang buhay mo. Ganito mo sisimulan. Tumigil sa pagpapaliwanag. Mas nagpapaliwanag ka, mas nararamdaman ng tao na entitled sila sa iyong enerhiya. Hayaan mong actions mo ang magsalita. Bitawan ang expectations. Hindi lahat makakaintindi at susuporta. At ayos lang yon. Hindi mo kailangan ng permiso para umunlad. Kontrolin ang reaksyon mo. Tuwing nagre-react ka ng emosyonal, binibigyan mo ng power ang iba. Matutong huminto, huminga, sumagot imbes na mag-react. Mag-focus ka sa landas mo. Tigil na sa pag-aalala sa ginagawa ng iba. Habang mas binibigyan mo ng atensyon ang sarili mong layunin, mas mabilis kang umuunlad. Ano ang mangyayari kapag na-detach ka? May mangyayaring kakaiba. Mapapansin ng mga tao ang pagbabago. Yung mga dati mong hinahayaan kontrolin emosyon mo, wala na silang kapangyarihan. Yung ugali mong mag-react, papalitan ng katahimikan. Yung mga nagdududa sa'yo, mapipilitang manood habang umaangat ka. At ang pinakamagandang parte, kapag tumigil ka maghabol, nagsisimula kang mag-attract. Kapag tumigil kang mag-react, nagsisimula kang manalo. Kapag tumigil kang maghanap ng approval, tinatamasa mo na ang tunay na kalayaan. Ang detachment ay hindi pagtakbo palayo sa buhay. Ito ay pamumuhay ayon sa sarili mong terms. Ganun ka nakafocus sa iyong peace, growth, at tagumpay na wala ng external na bagay na makapapabagsak sa iyo. May dahilan kung bakit ang pinakamakapangyarihan na mga tao sa mundo ay hindi nagsasalita kung hindi kailangan. Naiintindihan nila na ang katahimikan ay hindi kawalang laman, kundi kontrol. Isa itong panangga ng iyong enerhiya at isang armas na bumabaliktad ng sitwasyon. Karamihan masyado kasing madaldal. Pakiramdam nila kailangan nilang magpaliwanag, mag-justify, magpatunay sa mga taong hindi naman nagmamalasakit. Nagre-responde sila sa bawat insulto, sumasali sa argumento na nakakapagod, nagre-react sa bawat sitwasyon. Sa paggawa nito, ibinibigay nila ang lakas nila. Pero sa sandaling piliin mo ang katahimikan, babago ang lahat. Hindi ka na nagre-react sa mga bagay o taong hindi dapat bigyan ng enerhiya. Tigil ka na sa pagpapaliwanag sa mga hardin man makikinig. Hayaan mong ang gawa mo ang magsalita ng malakas. Hindi na kailangan ng salita. Katahimikan ay madalas misunderstood. Akala ng mahihina, susuko ka na kapag tahimik. Pero alam ng matitibay, ito ay estratehiya. Pinapaisip mo sila, pinapaalma, pinipilit harapin ang sarili nilang isip at emosyon. Bakit mo kailangan tigilan ang pagpapaliwanag ng sarili mo? Kasi hindi lahat ng tao deserve ng paliwanag. Hindi lahat kailangan o kaya kang intindihin. At higit sa lahat, hindi naman lahat capable makita ang vision mo. Kapag lagi kang nagpapaliwanag, naghahanap ka ng approval, validation. At sa sandaling maghanap ka ng validation, nilalagay mo ang power sa ibang tao. Ganito kasi, karamihan ng tao wala naman talagang pakialam, busy sila sa sariling buhay. So bakit mo pa pagsasayangan ng hininga? Hindi mo utang sa kahit sino ang paliwanag sa goals mo. Vision mo yon, hindi kailangang paniwalaan ng iba. Ang paglago, natural lang na malampasan mo ang ilang tao, ugali at environment. Hindi mo kailangang mag-justify. Boundary mo, kung nakakapagod na, may karapatan kang umalis. Walang kailangang paliwanag. Pag tumigil ka magpaliwanag, babalik ang lakas mo. Kikilos ka ng tahimik. Nagdedesisyon ng di humihingi ng permiso. Untouchable ka. Paano gagamitin ang katahimikan bilang power move?
Hindi lang ito kawalan ng salita, disiplina ito. Sadyang pagpili na manatiling in control kaysa mag-react ng padalos-dalos. Kapag natutunan mo to, unstoppable ka na. Ganito, mag-pause bago mag-react. Kung may gustong mag-trigger sa'yo, huwag mong bigyan ng gusto nila. Huminga, mag-relax, sila na bahala sa emosyon nila. Hayaan mong magtaka ang tao. Mas kaunti kang sinasabi, mas nag-iisip sila, mas nire-respeto ang presensya mo. Obserbahan, huwag puro salita. Pansin mo ugali ng tao, hindi lang sinasabi. Madaling magsinungaling ang salita, pero gawa nagpapakita kung sino talaga. Umalis sa usapang walang saysay. Hindi lahat kailangan sagutin, hindi lahat deserve ng atensyon mo. Piliin mo kung saan mo ilalagay ang enerhiya mo. Ano nangyayari kapag naging tahimik ka? Mapapansin ng mga tao ang pagbabago. Gagawin silang curious, anong iniisip mo? Malalaman nilang wala na silang access sa emosyon mo. Yung mga sanay magmanipula, gamit mga salita, bibigo na kasi hindi ka na nila mapapaikot. Yung mga sanay dumadaloy ang negatibo nilang enerhiya sa'yo, mawawalan ng bisa. At pinakaimportante, mararamdaman mo ang malalim na kapayapaan, wala nang urge na patunayan ang sarili. Tumigil ka na mag-over-explain, over-apologize,